Hello guys, magandang araw sa inyo. Ang ituturo ko naman sa inyo ngayon ay kung magkano nga ba ang ating kinikita sa ating Java Rice. At ito guys, panoorin nyo. Ang aking lulutuin ngayon ay 10 taka lang o 10 cups na bigas para mas madali nating kwentahin. Para madali din nating malaman kung ilang cups nga ba ang lalabas na kanin sa 10 cups na bigas. Pasensya na kayo guys kung hindi agad ako nakakapag-upload ng mga tutorial video kasi medyo busy din. Basta itong ituturo ko sa inyo ay the best at makikita nyo talaga kung magkano ang kikitain sa Java Rice. Dito guys, ang una kong ginagawa ay hinuhugasan muna ang bigas. At pagkahugas ko, saka ko ilalagay ang mga sangkap. Dito sa 10 takal na bigas, gumamit ako ng 1 tablespoon na atsuete. Hindi ko lang napakita kasi nalagyan ko na agad ng mainit na tubig at nasala ko na. Pero 1 tablespoon na atsuete yan. Tapos ang isusunod kong ilagay ay isang sachet na magic sarap. Doon ko na lang ilalagay sa dulo ng bidyong ito yung mga presyo ng ginastos ko sa 10 cups na bigas. Nilalagyan ko rin ito ng 3 tablespoon na asin para malasa talaga. Ang sunod na ilalagay ko ay 1 tablespoon na garlic powder. Nilalagyan ko rin yan ng garlic powder para masarap at malasa talaga ang ating Java Rice. Alam nyo ba guys, hindi naman sa pagmamayabang, mas lumakas ang aking negosyong siomai nung nag-Java Rice ako at talagang binabalik-balikan ng mga customer at sila na din ang nagsasabi na masarap yung luto namin sa Java Rice. Kaya aking ibinabahagi din sa inyo, lalong-lalo na sa mga gustong mag-umpisa pa lang dyan ng negosyong siomai at siomai rice. Yan guys, pag nailagay na natin lahat ng sangkap ay haluin lang natin ng mabuti. Tapos saka natin lalagyan ng tubig. Bali ang nilalagay na tubig dyan sa 10 cups na bigas ay 12 cups na tubig. Pero ang ilalagay na lang natin ngayon ay 11 cups na lang kasi yung 1 cup ay yung aswete. Basta dito guys, pag maganda ang takal mo, madodoble ang kita mo sa bigas pa lang. Kaya ituturo ko rin sa inyo kung paano nga ba tumakal ng hindi tayo malulugi sa bigas. Alam nyo ba guys, sa maniwala kayo o sa hindi, nakakabenta na ako ngayon ng 25 kilo na bigas at sa isang araw lang yon. Simula alas 4 ng hapon hanggang 11 PM to 12 midnight. Tapos dati nung hindi pa ako nag-rice, ang pinakamalakas ko lang benta sa siomai, 25 kilo. Ang pinakamalakas na yon. Ngayon nung nag-rice ako, mas lumakas siya. Nakakaubos na ako ng 45 kilo na siomai sa isang araw. Yan guys, pagkatapos natin lagyan ng tubig, yung bigas, lagyan natin ng 1/2 cup na margarine para mas masarap ang ating Java Rice. At pagkatapos, tatakpan na natin at sasalang na sa apoy. Ang diskarte naman guys sa pagsasayang natin para hindi matutong, sa una medium heat lang yan, hihinaan natin ng konti. Yan, medium heat. Tapos pag nakita natin na kumukulo na yung sinaing, kailangan nating haluin yan hanggang ilalim para hindi magkatutong sa ilalim. Magkatutong man yan, konting-konti lang. Kasi pag nagtutong yan, masasayang yung ating rice. 2 hanggang 3 cup ang masasayang dyan pag nagtutong yung ilalim. Pagkatapos nating haluin, yan, hinaan pa natin ng konti yung apoy para yung parang nag-iinin na lang. Yan guys, pagka hina, maya-maya sisilipin uli natin. Pag yung wala ng tubig o konting-konti na lang ang tubig, masihinaan pa natin yung apoy para maiwasan talaga natin ang tutong. Kasi sa pagsasayang, mahirap talaga magsayang ng walang tutong, kaya
kailangan bantay talaga yung pagsasayang natin. Yan, ganyan kahina yung apoy pag mag-iin na. Yan guys, tingnan nyo yung aking sinaing. Napakaganda. Hindi hilaw. Tamang-tama lang ang luto at ayan ang magandang pagkasaing. Pag hinalo mo yan, buhaghag talaga ang kanin. Ayan o, ayan guys o. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang sinaing. Ayan guys, pag ganyan na, papatayin natin ang apoy. Tapos palalamig lang natin mga 3 to 5 minutes para hindi naman sobrang init sa kamay pag nagsalin sa kaldero. Ngayon guys, tatakalin na natin kung makakailang cup nga ba na kanin ang 10 cups na bigas. Yung 10 cups na bigas nga pala guys, bali 2 kilong bigas yun. At ito naman guys ang diskarte ko sa aking pagtakal. Bubuhaghagin ko muna ang bigas saka ko tatakalin ng ganyan. Oh, yan. Huwag yung masyadong siksik kasi malulugi tayo dyan. Tama-tama lang yan sa pang 12 pesos yan. Pag ako nagtatakal guys, tansyado ko na yan. Yang 10 cups na bigas na yan, mapapalabas ko ng 30 cups na kanin. Yan ang kagandahan guys sa buhaghag na kanin. Napaparami mo yung takal. Hindi kagaya dun sa bigas na parang malagkit. Pag sinaing mo, di ba nagsaing ka ng 5 takal, mapapalabas mo lang yun ng 9 hanggang 10 takal yun na kanin. Ito guys, tinuturo ko na sa inyo para hindi kayo magaya sa akin. Kasi alam ko ang hirap, lalo na pag yung puhunan mo tukod o saktong-sakto lang. Ayaw kong magaya kayo sa akin na sa umpisa sariling diskarte. Hula-hula kung paano nga ba ang gagawin. Kasi walang nagtuturo sa akin. Kaya naisip kong gumawa ng mga tutorial video para makatulong din ako sa mga kagaya nyo na nag-uumpisa pa lamang. At para hindi na rin kayo malugi sa umpisa pa lang. Pag naiisip ko nga yung mga dati kong pinagdaanan, natatawa na lang ako eh. Lalo-lalo na yung nag-uumpisa pa lang ako. Ang dami kong nasasayang na mga niluluto ko dahil sa pag-iimbento. Pero ngayon guys, tingnan nyo naman ang balik sa akin. Sa awa ng Diyos ako'y unti-unti nang nakakahon din. Yan guys nilalagyan ko na ng number yung pagtakal ko para hindi na kayo malito. Para mabilang nyo ng ayos. Meron pa pala akong ituturo sa inyo guys bago kayo mag-umpisa ng ganitong business. Ang una nyong hanapin, pwesto muna. Kung nakakard kayo, yung pupwestuhan ang hanapin nyo. Yung inaakala nyong papato kayo. Huwag kayong gumaya sa akin. Nag-umpisa na akong magnegosyo bago ako naghanap ng pwesto. Kaya ang nangyari sa akin, nung nag-cart na ako, nag-umpisa akong mag-cart, pagala-gala, walang permanenteng pwesto. Nakakapagod. Ang cart ko pa noon, bike cart pa lang ako noon, nag-umpisa ako. Kaya tinuturo ko na sa inyo na yung mga dapat gawin sa umpisa. Tapos yung cart ko pa noon, walang mga lagayan ng sus. Kaya pag natakbo ako, nako, merong naglalaglagan, nagtatalsikan pag nalubak. Kaya nung nung naka-ipon-ipon na ako, talagang pinaganda ko yung aking cart. Ang ginawa ko naman, diskarte doon sa aking cart. Namili muna ako ng lahat ng gamit bago ko pinagawa para sukat talaga lahat. Kaya ayun, yung kita nyo yung aking cart, sukat lahat yun na mga lagayan ng sauce, kahit yung lagayan ng toothpick, sukat yun. Kaya kahit natakbo ng malayo, ay walang nalalaglag ngayon doon. Kaya kung gusto nyo na may idea sa cart, pwede nyong gayahin yung aking cart. May video ako noon. Panoorin nyo lang para magkaroon kayo ng idea at hindi hula-hula ang inyong papagawa na cart para may design.
At ito naman guys ang presyo ng aking mga nagastos sa 2 kilong bigas na sinaing natin kanina. Ito mga nilista ko na ito guys, kasama na yan hanggang sa pagbenta kasi sinama ko na yung styro at saka spoon. At ito naman guys ang nagastos ko lahat. Pumapatak na 177 pesos ang gastos lahat sa 2 kilong bigas na sinaing. Ang benta ko naman dito guys, kasama na yung styro at spoon, 15 pesos. Pero pag kanin lang, 12 pesos lang. Pero kalimitan kasi, kasama na yung styro gawa ng siomai rice nga eh. Yung nagawa natin kanina, naka 31 cups tayo na kanin. Pero nilagay ko lang dyan ay 30 cups kasi kalimitan 30 cups lang talaga. Bihira lang yung maka 31. Kung mabebenta natin lahat yung 30 cups na kanin, magkakaroon tayo ng 450 pesos. Tapos i-minus natin yung gastos na 179. Kaya ang kabuang kita natin yung malinis, 271. Doon pa lang yan sa 2 kilong bigas. Eh kung makabenta ka ng 10 kilong bigas, eh di kikita ka nun ng mga nasa 1355. Imagine niyo guys, sa bigas pa lang kikita ka na. So ayun guys, sana ay may natutunan ulit kayo sa aking maikling video. At maraming salamat sa inyong panonood. At yan nyo guys, at gagawa pa ako ng mga tutorial tungkol sa mga siomai business. At sasagutin ko yung mga katanungan nyo guys. Maraming salamat.